Rato sa kanyang pagsasalita sa ika-113 anibersaryo ng Bureau of Internal Revenue o BIR, sinabi ng Pangulo ang kanyang commitment sa taong bayan ng tapat na serbisyo at pamumuno. Pero ang tulong ninyo sa akin ang mas importante. It is not really my credentials, but maybe I can give you a commitment of good faith. Mahigpit rin ang babala ng Pangulo sa mga mayayaman na hindi nagbabayad ng tamang buwis. Bilang isang abogado, may mga pinag-aaralan na anya ito na posibleng makasuhan ng economic sabotage. Gate nito, wala siyang hinihinging pabor kahit kanino dahil nais itong umiral ang wastong pamunuan maski noong mayor pa ito ng Davao City. Abogado man tayo. Yung lease contract expire. You continue to lease it, which is not yours, the property. Then you continue to collect. So what does that mean? It means swindling on a large scale, because that is money that you should surrender. Magbayad ka doon sa BIR ng tama, doon sa may-ari ng lupa. Then ito, and if I could prove, which I'm studying now, na yan ay economic sabotage, then I will file cases against them for economic sabotage. Pagtiyak pa ng Pangulo na ang makukolektang buwis ay mapupunta sa tamang serbisyo at programa sa tao. Ito lang masasabi ko sa inyo. Ay yung kinolekta ninyo na pera para sa bayan, mapunta talaga sa bayan. Sigurado yan. Wala kayong marinig. I assure you that you will never hear a story about us going into transactions or yung mga overpriced. I will not allow it. Kasunod nito, pinapurihan ng Pangulo ang magandang performance ng BIR. Hinikayat ng Pangulo ang ahensya na ipagpatuloy ang maayos na serbisyo para sa kapakanan ng sambayanang Pilipino. Rocky Ignacio para sa Bayan. Hindi po natinag si Pangulong Rodrigo Duterte sa pagpapairal ng mahigpit na kampanya kontra iligal na droga. Sa kanyang pagsasalita sa ika-113 anibersaryo ng Bureau of Internal Revenue o BIR, sinabi po nito na magpapatuloy ang pinalakas na kampanya kontra iligal na droga. Binueltahan na rin ni Pangulong Duterte ang batikos ng nakaraang liderato na tila wala umanong nangyari sa kampanya para sugpuin ang operasyon ng iligal na droga sa bansa. Pagtiyak pa ng Pangulo, hindi siya hihinto hanggat hindi nasisira ang aparatos ng iligal na droga sa Pilipinas. Pangulong Rodrigo Duterte giniit na magiging patas siya at hihintayin niya ang resulta ng investigasyon ng Kamara sa Bureau of Customs kaugnay sa katiwalian at pagpasok ng mahigit 6 na bilyong halaga ng iligal na droga sa bansa. Nagbabalik si Rocky Ignacio. Why do you continue to trust Commissioner Faldon? I believe in his integrity. As a matter of fact, he was in Davao 4 years ago. And he was together with some military men and they were urging me to run. Itong ipinahayag ni Pangulong Rodrigo Duterte sa panawagan ng pagbibitiw sa pwesto ni Bureau of Customs Commissioner Nicanor Faeldon matapos makalusot umano ang mahigit 6 na bilyong pisong halaga ng shabu sa adwana. Giit ng Pangulo, nais niya maging parehas kaya hihintayin niya ang resulta ng investigasyon ng Kamara sa Customs Commissioner at iba pa. Nauna na ipinag-utos ang Pangulo kay Faeldon na linisin ang ahensya mula sa korupsyon at iligal na droga. Look, in fairness to Congress, they are conducting an investigation. I will not be a multiplier to the messy thing if it is really a thing that's parang topsy-turvy. But let me also advise everybody that if it's just a question of mathematical computation or the equation used, then there is really nothing to it. As long as there is no corruption, if it's just a matter of computation, i-recompute niyo ulit. Hindi na rin nagpatinag si Pangulong Duterte sa batikos ang dating liderato na tila walang nangyari sa kampanya kontra iligal na droga. Kasi sabi niya walang nangyari sa campaign. Opo. Tingnan naman niya, in all of his 6 years, he was only able to seize or catch about 3,000
45 kilos of shabu. Ako, dito ngayon sa akin, 1 year, I have already seized about 2,000, nearing 3,000 sa entire 6 years niya. Nauna na ipinahayag ng Malacanang na andato sa magpapatunay sa malaking resulta ng kampanya para sugpuin ang iligal na droga. Ayon kay Presidential Spokesperson Ernesto Abella, umabot sa 1.3 million drug dependents sa agad sumuko sa ilalim ng Oplan Tukhang 1 taon nang maupo sa pwesto si Pangulong Duterte. Rocky Ignacio para sa Bayan. Samantala, determinado si Bureau of Customs Commissioner Nicanor Faildo na tuluyang mawakasan ang katiwalian sa ahensya. Kung kaya't hiniling niya sa importers na makiisa sa kampanya ng administrasyon laban sa korupsyon. May ulat si JM Encinas. Tiniyak ni Bureau of Customs Commissioner Nicanor Faildo ang pagpapatupad ng mahigpit na direktiba ni Pangulong Rodrigo Duterte na linisin ang ahensya mula sa anumang uri ng katiwalian. Kasabay na rin ang pagpapatupad ng mahigpit na kampanya kontra iligal na droga. Kasunod nito, nanawagan si Faildo sa mga importers na tulungang baguhin ng Bureau of Customs. Pakiusap niya, isumbong sa kinauukulan ang naghihingi ng suhol. Ito ay dahil na rin sa alegasyon ng korupsyon at kawalang kakayahan ng ahensyang gampanan ng trabaho. Matatanda ang humarap si Faildo sa pagdinig ng Kamara at Senado kaugnay sa nakalusot na 6.4 bilyong pisong halaga ng illegal na droga mula sa China. I need the support of the public and of course the officials that has supervision over this bureau. So I stand by that decision, and if the situation arises today, I will still do the same decision. Nais din niyang magkaroon ng isang training institution. Ito ay naglalayong hasain ang kakayahan ng bawat empleyado at para magampanan nila ng buong husay ang kanilang tungkulin. Ito rin anya ay para maiwasan din ang lumalaking issue ng lobbying sa kanilang tanggapan. But by October, we will start our class 1 ng academy natin. We'll be recruiting 3,000 in the next 2 years. All of them will now pass through this academy training. We will grind them as what we wanted to be. As the time goes on, all these old people here will be retiring, resigning. In due time, lahat na po ng empleyado dito bago. But it will help the process more effective and easier kung that legislation will be passed. Bagamat may mga kumekwestiyon sa kakayahan ni Faildo, binigyang diin nito na mananatili siya sa pwesto para gawin ang kanyang trabaho. Binahagi rin niya na tiwala pa rin si Pangulong Duterte sa kanyang kakayahan na magampanan ang kanyang trabaho sa adwana. JM Encinas para sa Bayan. Magsasagawa ng hiwalay na investigasyon ng Department of Finance hinggil sa 6.4 na bilyong pisong halaga ng shabu na nakalusot sa screening process ng Bureau of Customs. Ayon kay Finance Secretary Carlos Dominguez, hihintayin lamang niyang matapos ang isinasagawang investigasyon ng Kamara bago sila magsagawa ng sariling investigasyon. Ang 604 na kilo ng shabu mula sa China ay nakapasok sa bansa sa pamamagitan ng Pantala ng Maynila at narecover naman sa isinagawang raid sa 2 warehouse sa Valenzuela City. Naharap ngayon sa kontrobersiya ang Bureau of Customs dahil kinekwestiyon ng mga mambabatas kung papaano nakalusot sa screening process ang bilyong halaga ng shabu. Naglabas ng Immigration Lookout Bulletin Order ang Department of Justice laban sa isang Richard Tan o alias Richard Chen at 6 pa nitong kasamahan dahil sa shabu shipment na nagkakahalaga ng 6.4 na bilyong piso. Si Tan ang may-ari ng Hongfei Logistics o warehouse sa Valenzuela City kung saan narecover ang mga shabu noong buwan ng Mayo. Kasama rin sa lookout bulletin sina Kenneth Dong o Dong Yi Shensi, Fidel D, Ju Ming Jun at Chemin, Mark Ruben Taguba at Larry Bert Hilario, pinuno ng Bureau of Customs Risk Management Office. Inatasan mismo ni Justice Secretary Vitaliano Aguirre si Immigration Commissioner Jaime Morente na huwag payagang makalabas ng bansa ang mga nabanggit na individual. Ang lookout bulletin ay inilabas ni Aguirre batay na rin sa kahilingan ni Senador Richard Gordon. Nadagdagan pa ng 11 miyembro ng Maute Terror Group ang napatay sa pagpapatuloy ng clearing operations ng militar sa Marawi City. Ayon kay Joint Task Force Marawi spokesperson Captain Joan Petinglay, ang mga napatay na Maute ay resulta
ng iba't ibang engkwentro habang papalapit ang pwersa ng gobyerno sa ground zero ng bakbakan. Wala naman anyang nasawi sa panig ng mga sundalo sa pagpapatuloy ng pagtugis ng gobyerno sa mga terorista. Dahil dito, pumapalo na lamang sa 661 ang bilang ng mga napatay sa mahigit 2 buwang bakbakan sa Marawi City. Tinawag po ni AFP Chief of Staff General Eduardo Año si CPP Founding Chairman Jose Maria Sison na hari ng mga Hunyango. Ang pahayag po ay ginawa ni Año matapos sabihin ni Sison na wala siyang natatanggap na revolutionary tax o extortion money na nakolekta mula sa rebelding New People's Army. Ayon kay Año, inaasahan na niyang itatanggi ni Sison ang pangungutong ng kanyang mga tauhan dahil isa siyang master deceiver. Paalala ni Año kay Sison, huwag kalimutan ang Plaza Miranda bombing noong 1971 kung saan nasawi ang 9 katao at pagkasugat ng mga inosenteng sibilyan. Alam na aniya ng taong bayan ang pagiging kriminal ni Sison at pagkukunwari lamang ang pahayag nitong para sa bayan ng kanilang kilusan. Inamin ni PNP Chief Director General Ronald Bato de la Rosa na malamya ang kampanya ng PNP laban sa weteng at iba pang ilegal na sugal sa bansa. Ang pahayag ay ginawa ni de la Rosa sa harap ng mga matataas na opisyal ng PNP na dumalo sa ipinatawag nitong Command Conference. Binigyan diin ng general na mananatili ang kanyang direktiba na wasakin ang weteng o iba pang uri ng ilegal na sugal sa loob ng 15 araw o sisibaking niya ang mga regional at provincial director na mabibigong gawin ang kanilang trabaho. Lumabas din sa isinagawang command conference na talamak pa rin ng wetting operations sa Central Luzon, Bicol Region, Metro Manila at Calabarzon. Walang kalsada sa Metro Manila ang isasara sa pagsimula ng ASEAN Foreign Minister Meeting ngayong Agosto. Ayon kay Foreign Affairs spokesperson Robespierre Bolivar, tanging ang kalsada sa paligid ng PICC Complex sa Pasay City ang sarado sa trapiko sa pagsimula po ng ASEAN Meet. Paliwanag ni Bolivar, sa isang lugar lamang gagawin ang pagpupulong ng mga foreign contingent kaya't walang isasarang kalsada sa iba pang bahagi ng Metro Manila. Gayunman, sinabi ni Bolivar na sa 8 ng Agosto ay magkakaroon po ng parada ang ASEAN mula Luneta hanggang CCP Complex para sa ceremonial lighting ng ASEAN Lantern kaya't pansamantalang isasara ang South Lane ng Ross Boulevard. Naisapinal na ng Committee of Permanent Representatives to ASEAN ang outcome documents katuwang ang iba't ibang dialogue partners. Natalakay rin ang paghahanda sa ika-31 ASEAN Summit sa darating na Nobyembre kung saan inaasahang dadalo ang ibang lider ng mga bansang kabilang na si US President Donald Trump. May report si Joy Gumatay. Pagpupulong ng Committee of Permanent Representatives to ASEAN ang kauna-unahang Foreign Ministers Meeting na isinagawa bilang paghahanda sa 50th founding anniversary ng Association of Southeast Asian Nations. Sa pangunguna ni Philippine Ambassador Elizabeth Buensuceso, tinalakay ng mga kinatawan ng 10 ASEAN member states ang mga outcome documents na nabuo katuwang ang iba't ibang dialogue partners ng organisasyon. Kabilang dito ay ang ASEAN-Japan Vision Statement at ang ASEAN Plus 3 Cooperation Work Plan. Napag-usapan rin ng komite ang preparasyon hinggil sa 31st ASEAN Summit na magaganap sa Nobyembre, kung saan inaasahang dadalo si United States President Donald Trump at iba pang matataas na opisyales ng mga bansang Russia, Australia, China, India, Japan, New Zealand at South Korea. Ipinahayag ni Ambassador Buensuceso na umaasa siyang magiging produktibo rin ang iba pang isasagawang preparatory meetings ngayong linggo para sa lalong pagpapaigting ng ASEAN integration. Ang Committee of Permanent Representatives to ASEAN, liban sa pagiging coordinator ng lahat ng ASEAN sectoral ministerial bodies, ay bumubuo rin sa ASEAN Connectivity Coordinating Committee. Ibig sabihin nito, sila rin yung responsable sa pagpapabuti ng relasyon at pagpapaigting ng kooperasyon ng ASEAN sa ating mga dialogue partners. Joy Gumatay, para sa Bayan. Pirmado na ni Pangulong Rodrigo Duterte ang Republic Act No. 10928 o ang batas na nagpapalawig sa bisa ng Philippine Passport ng hanggang 10 taon. Alinsunod sa batas, valid naman ng hanggang 5 taon ang mga pasaporte ng mga edad 18 taong gulang pababa. Kasunod nito, nilagdaan na rin ni Pangulong Duterte ang Republic Act 10930 o ang bagong batas na nagpapalawig sa bisa ng mga driver's license ng 5 taon. Magkakabisa ang dalawang bagong batas sa loob ng 15 araw matapos itong mailathala sa mga pahayagan.
Pirmado na rin po ni Pangulong Duterte ang Free Internet Access Act o ang paglalagay ng libreng Wi-Fi sa mga pampublikong lugar. Sa ilalim po ng batas, magkakaroon na ng libreng internet access sa mga opisina ng national at local government, public basic education institutions, state universities and colleges, technology institutions, mga pampublikong ospital, health centers at rural health units, mga pampublikong pasyalan, libraries at mga reading centers sa barangay, mga pampublikong paliparan at pantalan at mga public transport terminals. Gayunman, mahigpit na ipinagbabawal ng batas ang pagbubukas po ng mga pornographic websites. Ang Department of Information and Communications Technology o DICT ang ahensyang mangunguna sa implementasyon ng Free Wi-Fi Act. Determinado ang Senado na maisulong ang batas na magbibigay ng libreng matrikula sa kolehiyo. Ayon kay Senador Franklin Drilon, kabilang na ang nakabimbing Universal Access to Quality Tertiary Education Act na kanilang pinag-usapan ni Pangulong Rodrigo Duterte sa ginawang pulong sa Malacanang. Aminado ang mambabatas na pondo ang numero unong problema kaya hindi maipasa ang naturang batas. Gayunman, sinabi ni Drilon na maaari pa rin namang maipairal ang Free Tuition Act basta't dahan-dahang ipatutupad ang nilalaman ng batas. Sa 5 ng Agosto, inaasahang magiging ganap na batas ang libreng edukasyon. May pirma man ito o wala ng Pangulo, maliban na lamang kung i-veto niya ito. Nilinaw ng Department of Labor and Employment na hindi sapilitan ang pagkuha ng OFW ID. Ayon kay Labor Undersecretary Ciriaco Lagunzad III, voluntaryo ang pagkuha ng OFW ID at hindi po ito pinipilit. Nilinaw din ng opisyal na walang batas na nag-oobliga sa mga OFW na kumuha ng ID. Inilabas lamang aniya ng pamalaan ng OFW ID para mapabilis ang pagpila ng mga OFW sa immigration at makaalis agad ng bansa. Isinulong ni dating Pangulo at ngayon ay Pampanga Congresswoman Gloria Macapagal Arroyo ang panukalang muling gamitin ng mga kababaihan ang kanilang maiden name o apelyido sa pagkadalaga sa mga kaso ng legal na paghihiwalay, presumptive death, pag-abandona at pagiging null and void ng kasal. Batay sa House Bill No. 6028 o Reversion to Maiden Name Act, bibigyan ng mga kababaihang gamiting muli ang kanilang maiden names nang hindi kinakailangan ng court order. Paliwanag ni Congresswoman Arroyo, hindi naman sapilitan ang paggamit ng apelyido ng asawang lalaki, ngunit wala naman anyang batas na pumapayag na muling gamitin ng babae ang kanyang maiden surname. Bibigyan daan ng panukalang batas ang Civil Registrar General kasama ang Department of Justice, Department of Foreign Affairs at ang Office of the Supreme Court Administrator sa pag-i-issue ng rules and regulations sa implementasyon ng naturang batas. Nagbigay ang Department of Agrarian Reform o DAR na mahigit 33.4 million pesos na pondo para makumpleto ang Farm to Market Road project sa bayan ng Silago sa lalawigan ng Leyte. Ayon sa DAR, ang pondo ay tinanggap ni Silago Mayor Pasita Almine at kanilang gagamitin sa konstruksyon ng 4.21 km all-weather road mula sa junction ng Barangay Katipunan hanggang Barangay Katmon. Kapag nakumpleto, makikinabang sa Farm to Market Road ang may 583 agrarian reform beneficiaries, bukod pa ang mga residente ng bayas o bayan ng Silago. Kumpiyansa ang DAR na sa oras na mapataas ng Farm to Market Road ang produksyong pang-agrikultura at maging ang kita ng mga magsasaka. Patuloy na pinag-iingat po ang publiko kaugnay sa sakit na leptospirosis. Ito ay makaraang lumabas sa panibagong datos mula sa Department of Health ang dobleng bilang ng mga Pilipinong tinatamaan ng naturang sakit. May ulat si Clazel Pardilla. Patuloy ang kampanya ng Department of Health para mapigilan ang pagtaas ng bilang ng mga tinatamaan ng leptospirosis o sakit na nakukuha sa ihi ng daga. Base sa datos ng DOH, umabot na sa mahigit 600 ang tinamaan ng leptospirosis sa Metro Manila. Kung saan may basura, doon merong daga. At kung merong daga, na yun ang maaring maging source ng ating leptospirosis sapagkat nasa ihi nila yung bakterya. Huwag kayong natutuwa na sila'y nagsiswimming sa konting bahan dyan sapagkat hindi lamang leptospirosis ang maaari nilang makuhang sakit. Ilan sa mga simptomas ng leptospirosis ay ang pagkakaroon ng lagnat, pananakit ng kalamnan, likod, binti at iba pa.
Binigyang diin rin ni Tayag ang pangangailangan ng matinding pag-iingat sa mga wild disease na nakukuha tuwing tag-ulan gaya ng waterborne disease, influenza at dengue. Pinaalalahanan naman ng ahensya ang publiko na huwag nang hintayin pang lumala ang mga sakit at agad nang magtungo sa pinakamalapit na pampublikong ospital para magpagamot. Paliwanag ng DOH, libre ang gamot at serbisyo sa mga pampublikong ospital. Kabilang si Tatay Rico sa nakatanggap ng libreng influenza vaccine para sa mga senior citizen. Na-experience ko na rin yan. Napakalaking bagay niyan. Yan libreng bakuna na yan. Dahil kapag naanuhan ka niyan, nawawalan ka na yung karamdaman mo na dapat na pumasok sa'yo, hindi mo mararanasan. Habang si Manong Dafel na nag-aalaga ng kanyang mga apo, siniguradong mahigpit ang pagpapaalalang ginagawa. Napayong kay mga apo ko o anak ko na kami baha, tingnan kami sugat kayo na huwag kami lusa sa baha, kunting ingat lang. Si J.A. na may makukulit na anak, alam na ang gagawin kapag nakitang nagtatambisaw ang mga bata sa baha. Sawayin na lang po natin. Nananatiling nakaalerto ang DOH sa mga sakit, lalo na't panahon ngayon ng tag-ulan. Bukod dito, nakaantabay rin ang ahensya sa mga paliparan kung saan labas-masok ang mga domestic at foreign visitors na maaring may dala ng nakahawat na kamamatay na sakit. Lalo na't may mga report ng pagtaas ng bilang ng H1N1 sa mga kalapit na bansa. Clizel Perdilla para sa Bayan.